Magandang araw mga banateros. Grabe ang init-init ng issue kahit Sunday ay tayo nagbabalita dahil ang lupit po ng mga nangyari sa ating itong weekends. At talagang matindi ho yung ating mga naririnig at ikikwento ko sa inyo. Hindi ko pwedeng hindi ikwento sa inyo to, di ba? Kasi marami tayong naririnig lalo na dun sa talaban natin dyan sa Senado. Na kesyo, alam mo mga kababayan, para po kayo updated ng agad-agad. Kasi minsan, schedule ito . Maganda ito kasi naipapaliwanag natin ng mahaba yung mga issue. Di ba? Okay to, okay itong YouTube. Pero kung gusto nyo ng minsan mabilis nyo masagap ang balita, mag-follow kayo sa aking Facebook, as in Facebook page. Ulit-ulit ka ba? Naano ko doon, na-stuck up ako doon. Facebook page na Banatbay at saka TikTok. Natawa rin ako doon, animal. At saka sa aking TikTok na Banatbay. Okay? Binabati ko po pala. Alam mo, gusto ko magkaroon ng batian portion dito, no? Sana magkaroon tayo ng batian portion kasi minsan nakikita ko sa ibang mga vlog meron silang batian portion no. Nilalabas pa nila yung picture ng mga nanonood sa kanila mga subscriber. Sabi ko hindi pwede dito yan. Bakit? Siyempre yung iba ayaw mo na, gusto ng privacy, ayaw nilang mabash sila ng mga pinklawan at mga anak nilang mga pasaway. Hindi kasi parang nagiging trend ngayon yung mga anak, yung mga pawok parang nagiging nakikisali lang doon sa kanila mga pinklawan na teacher, lalo na kung teacher nila mga madre, tsaka mga paring manyak. Di ba? Nakikisali lang sila sa pagiging pinklawan o kaya naman minsan nakikisali sila doon sa mga kaklase nilang akala mo aktivista. Hindi, alam mo, ito walang biro ito. Kwentuhan tayo ng bahagya kasi Sunday naman Kaya naman, huwag na kang kagad banatan, murahan. Sunday, chotomate. Hindi kasi ganito Alam mo kahit ako nung bata ako naalala ko noon Alam mo, ang tao kasi hinahanap niya yung purpose niya. Ito lahat ng lalo na yung mga bata, hinahanap nila yung purpose nila paglaki nila Ano ba ako? Kasi litong-lito na sila lalo na ngayon. Kung dati litong-lito na kami kasi nakikita namin sa telebisyon, okay yung ganito, okay yung ganyan napapanood mo, nagkakaroon ka ng mga ina-admire, ina-idol na mga artista, ina-idol na mga abogado. So ikaw, yun yung, siguro, ang purpose ko kasi mahilig ako magbutingting. Magte-technician, mga ganyan-ganyan, di ba? Marami kang nakikita. Mas lalo na ngayon. Dati kasi television lang. Ngayon, sa social media, lahat. Kaya yung mga kabataan ngayon confused. Kasi hindi nila alam kung sino ba talaga sila, anong identity nila. Kaya importante ang presensya ng magulang. Okay? Linawin ko lang ito. Importante ito, lesson sa atin to mga kababayan. Importante ang presensya ng magulang to guide them, not to nag them o scold them pag pumalpak. Hindi, wag niyong kasi kagad, hindi ka marunong, bobo ka, katulad ka ng tatay mo. Mga ganun Di ba? So pagka yung tatay mong demonyo, yung kapatid mong bruha. Anong tawag sa bahay niyo? Impyerno. Demonyo yung tatay diba? Tas bruha yung kapatid. Baka impyerno yung bahay nyo. Kaya nga dapat hindi ganun, i-guide nyo siya, di ba? Kasi yung mga kabataan na yan, kaya napapariwara, nagiging NPA, nagiging pinklawan. Pinklawan kasi kapariwaraan yan Sa totoo lang, salot siya sa lipunan Sa totoo lang, kayo makinig kayo mga magulang. Yung mga anak nyo nagiging salot sa lipunan dahil napapabayaan ninyo. Hindi naman nila kasalanan misguided sila. Kaya tuloy nagiging pinklawan o kaya aktivistang kuno kasi they're looking for their purpose in life. It's a natural human being when you're getting old. Hahanapin mo yung purpose. Yung iba nga sa inyo matanda na, hindi pa alam ang purpose Di ba? Paano pa kaya yung mga bata na naghahanap ng direksyon sa buhay? So anong gagawin niya kung wala kayo? Siyempre, makikinig yan sa mga kaklase nila. Kasi kahit ako, ganun din ako. Hindi, ako, minado ako nung kabataan ako. Hindi ko alam anong gagawin ko Drummer kasi ako noon di ba? Drummer ako noon. Pero alam ko, matalino ko. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Akala ninyo, hindi ako nakapasa na maayos sa eskwelahan. Tsaka sa college. Hindi dahil sa bobo ko. Dahil sa hindi ako ma-attend. Sikreto lang natin to, huwag niyo sasabihin sa magulang ko ha. Sana hindi mapanood to.
Kasi feeling ko kasi yung teacher ko, bobo. Oo, walang biro to. Yun ang pakiramdam ko. Kaya pag bobo yung teacher ko, lumalayas ako sa classroom. Bakit? You don't deserve my attention. Ganun ako kaano eh. Sabi ko nga, yabang mo rin animal ka. Kasi minsan, mas alam ko pa yung tinuturo niya kaysa sa kasi mahilig po ako magbasa ako nung bata ako ng libro. May library ako. Mantakin mo high school ako, may library ako sa bahay. Sa loob ng kwarto ko, puno ng libro yan. Pinag-aaralan ko talaga. Kaya pagka yung, sorry sa term pag yung teacher bullshit, talagang nilalayasan ko. Kaya hindi ako pumasa. Wala ba naman ako sa classroom eh. Siyempre, hindi ako babasa. Tapos hinahanap ko yung purpose ko noon. Sabi ko, drummer ako. Eventually, nag-gitara din ako, tapos nag-keyboard din ako. Lahat pinasok ko. Nag-DJ din ako, tapos nag-rap din ako. Kasi nga hanapin mo yung purpose, pero parang kulang eh. Parang sabi ko, ano kaya, bakit yung utak ko parang sumasabog sa kaalaman? Yung parang ganon. Hindi ako nagyayabang Sinasabi ko lang, alam mo yun, ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong malaman, ang dami mong gustong opinionated ka, bla bla bla. Hanggang nung pagtanda ko, sabi ko, nung college to buti na lang talaga God intervene. If not, malamang nasa bundok na ako. Walang biro yun. Kasi feeling ko talaga, these government officials sa ating bayan, talagang hindi pinagsisilbihan ng taong bayan. Talagang ninanakawan lang. Sobrang optimistic ko nun, sobra na optimistic pa. Sige, pwede na rin. Basta sobrang ko nun na, hindi, gusto ko ganito. Dapat ganito ang gobyerno, dapat ganyan. May mga nag-aaya sa akin mga NPA sa eskwelahan. UP ako eh. Hindi totoo, University of the Philippines, Diliman ako eh. Para sa magke-question, hanapin yung record ko dyan, 9578615. Memorize ko pa student ID ko. Diba? Alam mo yun? So talagang, ang daming mga NPA doon. Philo pa ako Siyempre doon sa Philo building, philosophy building doon sa andun ang mga NPA. Walang biro, nandun ang mga NPA, nagtitipon-tipon sila doon. Siyempre, pag ikaw ligaw, alam mo yun, parang hindi naman ligaw, parang wala kang purpose sa buhay, hahanapin mo yun. So may mga kakausapin ka. Nakakausapin ka ngayon itong mga to. Hanggang buti na lang talaga, God intervene. That's the best thing that happened. I'm not saying I'm holy, kaya nga God intervene. It is not my effort, it is His effort. Kung hindi, napariwara talaga ako. Bakit ko kinikwento ito? Alam nyo, sa bayan natin, nagkakaroon tayo ng problema sa next generation. Magising po tayo. Ang dami po ngayon mga pawok, pa-Gen Z, nakikipinklawan lang sila, makakaliwa lang sila kasi nandyan yung barkada. Nandyan yung quote-unquote, cool yan na may pinaglalaban. Kahit mali-mali na ang pinaglalaban nila. Kahit mali-mali na, eto halimbawa, meron isang artista, di ko doon papangalanan, ng pangit itong bahit na to eh. Hindi, pogi pala siya, pogi. Sabi niya ba naman etong 30 na Judas daw, parang kaya yan kasi gustong pamawalang sala si VP Sara Duterte. Yan ang sinasabi sa impeachment. Ang tanga-tanga nito. Ganito katanga yung mga, siyempre, dahil artista ka, pogi ka, bahit ka nga lang, iisipin ka agad ng tao, ay tama yan, lalo na yung mga kabataang bobo, yung walang guidance sa kanila mga magulang. Isipin ka agad nila, tama yan. Oo nga, gustong palayain si VP Sara Duterte, kaya itong Judas na 13 sasabihin nila, gusto na ma-retain yung kanilang kapangyarihan. Ang bobo eh. Ang leadership has nothing to do with the impeachment. Why? Because sa impeachment, hindi naman, Senate President ka, majority ka, 2 boto mo, 3 boto mo. Hindi. Okay? Hindi ganun. Whether you are in majority or minority, you will vote independently. Isa ka, isang boto ka. So lumipat man o hindi lumipat yung isang tao, ganun pa rin ang magiging boto. At ito pa ang matindi. You need 16 votes to impeach VP Sara Duterte. O to parang sabihin mong guilty yung tao. 16 votes. Paano mo makukuha yan? Tanungin ko kayo. Minority nga ngayon 11 eh. Dito sa dalawang may dalawa daw na lilipat sa majority. 'Di ba? Ay sa minority.
o tidi-13 sila, kulang pa rin. Sa tingin nyo, yung mga the likes of other majority senators would vote, lalo na yung mga abogado na may utak may utak na abogado kasi merong abogado dyan na walang utak nasa mata lahat. Eto mga may utak na abogado, hindi kasi kitang-kita nila palyado talaga lahat ng ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Bobo ka na lang kung talagang sasabihin mo, ay tama itong sinabi nito. It's either bobo ka na lang o nakatanggap ka ng maleta. O talagang die hard Duterte hater ka. Kasi sa totoo lang sino lang ang solid dyan na masasabi nating nagbitaw na talagang alam mo talagang ikukonvict si VP Sara Duterte. Sigurado ako dyan si Lacson, si Soto, at saka yung antivirus na yan, si Bam Aquino, at saka si Kiko Matching. Yan, sigurado yan. Sure tayo dyan. The rest ng nasa minority, malabo pa nga Actually, may mga nakausap ako dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Tsaka meron din akong mga kilala na kahit nasa na minority, ang boto nila not guilty. Kasi ayaw nila ng impeachment. Magugulo talaga ang bayan pag in-impeach si VP Sara Duterte. Alam nila yan. And this is a political move. Remember, this impeachment, tatagal to hanggang December. I do not know. Pero more or less this year, okay? Baka nga umabot pa next year. Sa sobrang haba. Kasi tandaan ninyo, hindi naman po yan yung, kasi nagtataka iba, ang argument pa ng iba, pinasok yung hearing ng Blue Ribbon dahil sa ayaw ituloy impeachment. Ang bobo din ninyo, no? Bobo rin talaga kayo, no? Meron kasing process yan. May due process. Ayaw nyo ng due process. Bibigyan ng 10 to 15 days. Depende yan sa decision ng impeachment court na sumagot si ganito, magpresenta si ganito. May mga ganyan Hindi yan yung, impeachment na, upo ka na, ikaw na, dito ka na. Hindi ganun yan. Hindi hearing yan. Trial yan. Court yan. Pag sinabi mong court yan, may mga due process yan. May binibigay na 10 days sumagot. Tandaan ninyo, 2 ata yung parang article na pinasasagot. So, may bilang yan. It has nothing to do with the Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. As a matter of fact, nauna yun. Sasabihin kasi, sinasabi nila, kaya daw in-announce ni Senator Cayetano yung hearing sa June 4. Dahil gustong i-delay yung sa impeachment. Tanga. Whether may June 4 o wala, talagang may time. Merong bilang na pinasasagot si VP Sara Duterte. Hindi mo pwedeng madaliin. Nasa batas yun, tanga ka. Huwag kang bobo. Yung argument mo pang tanga. Lalo na kasi mga artista nagmamagaling Alam mo, stick to your area. Magaling ka magpatawa. Magaling kang magdrama. Diyan ka na lang. Huwag ka na makisali. Wala kang alam. Sa TikTok, yung may influencer dyan meron akong binanatan dyan Talagang kinomentohan ko pa siya. Sabi ko sa kanya, huwag ka na makialam. Alam mo, maganda yung Kamote series mo. Kilala mo kung sino kang animal ka. Yung Kamote series mo, panalo kahit minsan sablay. Pero totoo, panalo yung kanyang mga sinasabi doon sa mga kamote na sasakyan o rider. Maganda yung pambabash na ginagawa niya doon. Kasi talaga naman mapakaraming kamote. Pero nung pumasok na siya sa politika, may isang video na pumasok sa politika, ang tanga-tanga. Alam mo, hindi kasi porket, halimbawa, bigyan ko kayo ng example, kayo mga TikTok influencer na bobo pagdating sa politika. At bigyan ko kayo ng example. I-google ninyo. Dapat kung ikaw ay vlogger o influencer, dapat stick to your niche. Kung ano yung niche mo, doon ka na lang, huwag kang lilipat. Delikado yan. Bakit? Halimbawa, doktor. Napakagaling magpagaling ng tao. Di ba? Pinipilahan. Tas lagi pang late sa clinic. Pero pinipilahan siya. Ang galing niya kasi. Nadadali niya lahat ng sakit. Talagang napapagaling niya. May mga ganun doktor Ako, meron akong doktor dating ganun Pag may tonsillitis ako, yung meron ako dito sa pagpunta ko sa kanya, wala na kagad. Ganun kalupit yun. Hihigupin lang niya lahat ng plema ko sa ilong. Hindi totoo. Bigyan niyang doktor, magaling. Pero imagine mo yung doktor na yun sabihin niyang, ako, pupunta ako ng korte. Ako magtatanggol sa'yo. Ako ang lalaban sa kaso mo.
I mean, kahit magaling yung doktor, hindi ibig sabihin magaling siya sa korte. So, ganun din yung mga influencer at saka mga artista. Huwag kayong hirit ng hirit. Kung gusto ninyo talagang pasukin ng politika, pag-aralan ninyo. Alamin ninyo yung proseso. Alamin nyo yung pasikot-sikot at argumento. Hindi yung saksak ay nasaksak dito. Nakikinig lang kayo doon sa mga tanga. Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit ito eh. One tip sa mga gusto maging political, influencer, vlogger, or whatsoever. I think siguro naman meron akong authority to give you an advice. Ha? Ito lang. Pag-aralan nyo lahat ng anggulo. Huwag lang kayo maiwan doon sa bubbles nyo. Kasi ang tendency pag political vlogger ka, makikinig ka lang doon sa mga same kayo ng pananampalataya sa buhay. Pakikinggan mo lang. Mawawala yung argumento eh. Kailangan basahin mo rin yung mga may punto naman. Sensya na, tumatalsik daw. Yung may punto naman sa kalaban. Meron talagang taing argumento. Huwag nyo nang pakinggan yun, walang kwenta yun. Lalo na yung mga mapapanghi. Pero doon sa mga may punto naman, kaya lang medyo may nagkamali, alamin nyo rin. As a matter of fact, ang ganda nga pwede nyo ang tanongin si ChatGPT. Ito yung ganito yung aking gusto. Ito yung sa pananaw ko dahil sa ganito. Makipag-usap kayo dyan. Minsan mali, pero makipag-usap kayo. Sabihin mo, ano ba yung argumento ng iba? Ano ba yung iba pang mga argumento tungkol dito? Titignan nyo ngayon. Tapos titignan nyo ngayon yung mga kalaban na nagsasabi ng argumento. Kasi malay nyo may tama sila. Yung iba may tama sa utak, pero minsan may tama rin. Tignan ninyo. Di ba? Kaya nga sinasabi ko lamang po, bakit ko ito inaano? Wala lang, gusto ko lang pag-usapan. Bakit ba? Hindi, kasi alam mo, maraming issue na nangyayari ngayon. Halimbawa, yan yung sinasabi ng artista na kaya daw pinalitan ang leadership dahil dito sa impeachment. Huwag kang tanga. Halimbawa, si JB Ejercito nasa minority. Publicly, sinabi naman niya ayaw niya ng impeachment. Nag-comment pa siya sa isang prominente rin na tao na nasa side ng mga Duterte, nag-comment pa siya, sabi niya ayaw niya talaga ng impeachment. Di 10 na lang. I mean, kung magsosolid man yung 10, may kilala pa nga ako dyan, hindi talaga ipapa-impeach si BP Sara Duterte. At saka remember, may politika na yan. Next year, tapos na laban. Anong taon niya? 27. Last year na. At ito pa matindi. Ito. Ipapakita ko lang sa inyo para maunamaan ninyo. Sobrang, masyado ng mataas si BP Sara Duterte. Sa matter of fact, sabi nga nila pangit man gamitin pero ito talaga suicide ang magpa-endorse kay Marcos. Saka nakakita na negative 15 ang presidente at ang vice president, siya ang pinakamataas na opisyal. Huwag kayong mabubulag sa mga sigaw ng mga artista, bobo naman, mga sigaw ng mga abogado na alam mo naman ang kanilang totoong kulay, political analyst na galit lang kay Duterte, at sa mga bayarang media. Huwag kayong mabubulag dyan. Taong bayan ang nagsasalita. Isipin nyo to, panoorin nyo to. Taong bayan to. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ng kinahaharap. Hindi ko alam kung narinig niyo. Ulitin. Pasok. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ng kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Express Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa... Take note Take note, ladies and gentlemen, people in the house. Take note. Okay? Ito yung kasagsagan ng impeachment na hearing sa Committee on Justice sa Kamara. Tumaas pa siya. Sa tindi ng pambabash nila, tumaas pa siya. Palakpakan natin.
napakabuti ng Diyos. Sa totoo lang, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Hindi niya hinahayaan na mabulag ng tuluyan ng mga Pilipino doon sa mga peking witness at peking ebidensya ng mga congressman. Tingnan niyo, tumaas pa. performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ang positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Ito, this is very important. Matik sa Mindanao, tataas siya. Matik yan, okay? Pero yung NCR, kasi nung mga huling survey, talagang pinag-aralan po ito ng mga dalubhasa. Talagang si VP Sara Duterte malakas sa Visayas, Mindanao. Okay, alam naman natin kasi taga Davao tas Bisaya si Ma'am Sara. Pero itong NCR, wala talaga siya. Bakit? Kasi una-una NCR, ang dominant niyan yung mga propaganda ng mga media. Sila yung nakakasagap ng TV. So, kung yung impluwensya ng media, ay mainstream media, ay talaga namang influence talaga matindi. Tapos, 'di ba, norte pa si Marcos. So talagang hirap. Pero ito, magtataka ka sa NCR. Tumaas si VP Sara Duterte at mamaya papakita ko sa inyo, bumaba si Marcos. Ibig sabihin, himala to. Walang naloloko. Walang naloloko sa mga propaganda nila. So ano yung ingay na naririnig natin? Di ba? I mean, ang lakas na ang ingay nila. From the mainstream or the traditional media to the social media na mga troll, ang lakas. Kasi pera-pera lang yun eh. Hindi totoong tao yun. Ilan lang yun. Maingay lang. Di ba? Kasi nga, again, bakit maingay? Remember, ang traditional media, parang yan yung yung ganon, yung ginagamit sa rally. Pag, halimbawa, 5 ang may ganon. Ang kalaban mo, 1,000. Walang ganon. Sino sa tingin nyo mas malakas? Di ba yung may ganon pa rin? Media ang mas malakas, maingay. Pero in reality, mas marami pa rin talaga ang naniniwala kay VP Sara Duterte. Ito in NCR. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara, Grabe yung yung itong reporter, talagang sinabi niya may basihan. Ulul. si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Si Soto, nabawasan din. Ibalik ang dignidad. Nek-nek nyo. Paano ibabalik? Yung mismo nga Senate President ninyo namumuno sa inyo ngayon. One ball na negative sabi na negative. Nabawasan Di ba? Nabawasan. So ibig sabihin, ayaw ng tao sa kanya. Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may Kamara nabawasan din. During the Committee on Justice na doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, nabawasan din. Ito ang boses ng taong bayan. positive 4 net satisfaction. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Nagbabalita Pinagkibit ba? Wala naman kasi talaga kayong pakialam sa taong bayan And that's the reality. Eto, panoorin nyo tong part na to kung saan bumagsak. Bumabagsak yung rating ni Marcos kung saan. Wait, saan ba to? Naguluhan na ako Aha. Ay, nako. Ito ba yun?
Nakakuha ng negatibong marka si Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga kabataan, mga edukado at ilang malalaking rehiyon sa bansa. Base ito sa pinaka-latest na resulta ng SWS survey. Si MJ Mondihar sa report. Sa March 2026 survey ng SWS, bumagsak sa negative 15 ang net satisfaction ratings ni Pangulong Marcos Jr. Sa kaparehong survey, mas kapansin-pansin ang malaking pagbaba ng satisfaction ratings ng Pangulo sa mga kabataan. Sa youth category o edad 18 hanggang 24 anyos, negative 17 ang net satisfaction rating ng Pangulo. 44% ng sektor ang dissatisfied sa performance nito. Sa intermediate, due to edad 25 hanggang 34 anyos, umabot sa negative 40 ang net satisfaction rating, habang 49% ang dissatisfied. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng suporta sa Pangulo habang tumataas ang antas ng edukasyon ng mga respondents sa survey. Sa mga nakapagtapos ng Nagigets nyo? Habang nagkakaroon ng edukasyon, lalong bumababa si Marcos. Alam mo, ibig sabihin lang nan simple. Pag edukado ka, pag may utak ka, pag meron ka ng alam sa kaalaman, maiintindihan mo na sablay talaga si Marcos eh. Pero yung medyo wala pa, yung nakikiuso ka pa lang, mukhang naniniwala ka pa. junior high school at vocational courses, negative 21 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Sa mga nakatapos sa senior high school at college, negative 19 naman ang score. Yung mga nakatapos pa, pati sa college, pabagsak ng Habang sa pabagsak. college at postgraduates, bumagsak sa negative 37 ang net satisfaction rating. Bukod dito, bumaba rin sa negative 40 ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao mula sa negative 29 sa November 2025 survey ng SWS. Hindi rin nakaligtas ang Pangulo sa mababang marka mula sa mga residente ng National Capital Region o NCR. Bumagsak sa negative 31 ang net satisfaction rating niya sa Metro Manila kumpara sa negative 17 noong nakaraang taon. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi nababahala ang Pangulo kahit negatibo ang resulta ng mga survey. Pero ayon kay Di ba? So ayan, tuloy natin. dating Congressman Mike Defensor, nakababahala ang patuloy na pagbaba ng tiwala ng publiko sa Pangulo. Ito. Pakinggan natin ito kasi maganda tong part na to eh. Kaya lahatin natin. Pakaganda ng argumento nila dito eh. Sabi ko nga, grabe no? Ang lupit talaga. Chotomate ha? So na yun. Ito ba yun? Tama. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes. Yan. Pagka nagkaroon ng impeachment. Tama. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. So, hindi ginawa yung pagbabago para i-acquit si BP Sara Duterte. Kayo mga pinklawan at pati yung mga artista, magtsupageti na lang kayo. Wala kayong alam eh. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Yo. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yon. Yung mga kailangang ipatawag natin. Alam mo, makinig kayo ha. Kasalanan to ni Lacson at ni Soto eh. Kung sana tinuloy lang yung Blue Ribbon o yung pagdinig patungkol dito sa issue ng flood control, wala sanang galit ang taong bayan. Pero ano nangyari? Ang kinakasuhan ay yung mga senador na nasa majority lang. Mantakin mo, ilang kontraktor ay congressman, di isa walang kaso. Ni isa hindi pinatawag. Yung hinihingi naming ulong si Romualdez, wala pa rin hanggang ngayon. Sa mga tanga ha, hindi po yan literal na ulo. Ang sinasabi lang namin bilang isa sa tingin namin ay mastermind, isa, hindi. Meron pa kasing isa eh. Dapat ipatawag man lang. Wala, binlang ko ni, tinabla ni Lacson at saka ni Soto. Kaya tuloy, nagkaroon ng change of leadership, nagagalit. Alam mo, matindi pa niyan. Kinagalit ng ibang senador, kaya lumipat siya ngayon kay Cayetano. Kasi pinipilit nyo pang pumirma
Sa hilaw na Blue Ribbon Committee report. Hindi pa tapos. Gusto mo nang pumirma? Halatang halata na kayo, Soto tsaka Lacson. Para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Ayan. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. Ayan. Oh. Sakit sa tenga nun, ha? doon sa nangyayari sa Senado. Pero sa tingin niyo po, dito sa timeline nung sinasabi niyo pong tina-target umano yung majority, may kinalaman din po ba ito sa upcoming impeachment trial sa July 6? What's your comment on this po? I adopt the very astute observation of my good friend, my handsome friend, Mike Defensor. Kaya ito medyo kinakabahan po kami dun sa mga kaso sa kanya eh. Kasi yung mga pretty boy na ganyan, delikado yan sa kulungan eh. Anyway, ang sabi niya ay it Nako, all napuputo. because of the flood control scam. Yun ang natatakot silang bumalik na naman doon ang usapin at babuking po yung mga masterminds. But I think he's training at the least he wants to say something. Ay, di ba? Okay. I just want to, again, reaffirm yung sinabi ni Atty. Topacio. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes pagka nagkaroon ng impeachment. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Yan. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Yan. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yung mga kailangang ipatawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo ho, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ang DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin nyo kay Bong Revilla, Ah. di ba? 4 yung mga kinasuhan, 3 doon state witness na. Siya Yun ang lang. naiwang nakakulong. Kay Ano Senator na? Jinggoy, ganun din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about, is it wicked? Pero simple, from one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Oy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam nyo, eto sinasabi ko, si Yusek Bernardo, nung una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Bonoan. Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin, kung nare-recall ninyo, binanggit yan ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi niya binabanggit hanggang sa ngayon. Sino? Pinagsabihan siya, tinanggal dun sa kanyang, sa paaking pagkakaalam, sa information na nakuha ko. Sino yun? Pero tinanggal na hindi niya binanggit. Sino nga Pagka yun? umalap sa Blue Ribbon, talagang dapat nating malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi niya, 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8%.
in general. Pero alam ko ho, hindi lang sa 8%. Kasi nga, ghost project eh. Wala namang ginawa. Oho. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinoli niyang pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Naku po, ang lupit nun. Ha? Yan kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Diskaya, Ah, madami po yan. ah. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang ho yan. Si Yusek Bernardo. Yun. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Oh, 'di ba? Yan yung paulit-ulit natin sinasabi. Obvious naman eh. Tapos ngayon, state witness na siya, wala na siyang kaso. Anak ka ng tutsang kalabaw! Hindi pa ba katarantaduhan yan? Isipin mo, lahat siya lang ang nagsabi. Yung ibang witness walang alam. Tapos ngayon, wala na siyang kaso sa ombudsman. Patay tayo dyan. Anong katarantaduhan yan? Kumbaga sa ano siya yung naging makapili. Eh kung kaya ni Yusek Bernardo na kumausap sa isang senador, kumausap sa mga cabinet secretaries like Manny Bonoan, ano ang role niya? Gaano siya kalaki? Ano ang mga kontratang pinapasok niya? Isipin nyo, Secretary Manny Bonoan, sinabi ho to, doon ni Senator Ping Lacson ng speech niya. Sabi niya, 80 billion pesos ho yan. I don't want to dwell into the legal, but the basis of their cases was only one person at the time controlled by the Department of Justice. May idadagdag lang ako ha, with your kind permission. Sige, Yung sige, regarding sa sistema ngayon ng paggagawa ng state witness, kung natatandaan nyo, may inimpose na additional requirement ang DOJ that is very dangerous. Not to mention, not included doon sa Witness Protection Act, ha? Yung Ano yun? restitution. Nako po. Ina-justify nila yan. Dahil sabi nila, hindi pwede na ganun-ganun na lang. State witness ka, hindi mababalik. Where is the justice? Ito po ang mabigat dyan. Okay? Una-una, Grabe, no? sasagutin ko, ibig sabihin ba pag state witness ka, hindi na mababawi yung ill-gotten wealth mo? No. Nako po. Minimislead po tayo ng DOJ. Nako. There is such a thing as forfeiture proceedings na ang nag-i-initiate ay ang Office of the Solicitor General. At Aha. very expedient po ito. What do I mean expedient? Kasi nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act that all your assets, kung ikaw ay public official, that are grossly disproportionate or not justified by your legitimate income, immediately presumed Nako. ill-gotten. So the presumption now is in favor of the government. Yun. Okay, teka muna, wag muna kayo pumalakpak. Wag mo na Ipapag kasi. bumalakpak! Ngayon, Kinikinig ah. anong procedure? The OSG will initiate forfeiture proceedings which is civil in nature before the courts. Sasabihin nila, ito ay ill-gotten, dapat kunin ng ating gobyerno. Bakit civil? And why is that advantageous to the government? Kapag civil, all you need is a preponderance of evidence, hindi guilt beyond reasonable doubt. Yun. So, anong importante rito kung bakit forfeiture? Sino nagdedetermine kung magkano ang babawiin? Ang hukuman after trial. Magkano ba talaga nakurakot nitong si A? 500 million, 1 billion, balik mo lahat sa gobyerno yan. Oh, yun. Anong danger nitong lintik na restitution na inimbento ni Boying Remulla nung siya ay nasa DOJ? Ganito. Yung restitution, walang judicial process eh. Arbitrarily. Di ba sinasabi sino ba yun? Sabi, magbabalik daw siya ng 1 billion. Si Bernardo.
magbabalik ka ng 1 billion, state witness ka, may immunity from suit ka. Eh, paano kung 50, 100 billion ang kinurakot mo? Who is to determine that? Definitely not an executive officer. Not Yon. Malinaw. Absuelto ka kasi nagbalik ka lang ng pera. Hayop yan. Halimbawa pa lang Di tatawanan lang ng mga korap na opisyal yan. Yan lang pala ibabalik ko Wala pang 1% yan the Secretary of Justice. It has to be the courts kasi, so, okay, sasabihin mo, 1 billion, immune na ako. Di mi 99 billion, 49 billion ako. I was able to keep that. Yan ang problema kung executive function yung restitution. Home free ka na Ayun. for 1/50 of what you stole. Oh, number 2, sinasabi nitong sino tong kamoting ito? Yung Chief State Prosecutor. Meron daw na WPP na provision na nakalagay, okay ka sa to justify restitution, okay kang maging state witness because meron doong nakalagay na once a state witness, you agree to any agreement or MOA or yung court order, etc. Hindi po yun justification for restitution. Yung MOA na yun is, number 1, for you to testify. Kasi pag hindi ka nag-testify, babawiin yung immunity mo. Yan. Number 2, yung court order na yun refers specifically doon sa forfeiture. Hindi mo lalabanan yung forfeiture. Hindi ka iiwas doon sa pagbabalik. Yun ang restitution. Kapag inalaw mo ang DOJ ang magdetermine na X amount immune ka na, that is also rife for corruption. Nako. What is to stop Bernardo from saying, uy, hindi ko sinasabing ito nangyayari Uy, mga bossing, 1 billion, balik ko sa gobyerno. 1 billion sa inyo for the boys. Okay Nako. na ako. May Yon. Natumpok mo. Pero hindi naman niya sinasabing gano'n daw ang ginawa ni Rimulya. Pero may punto siya doon. Sobra yung punto niya doon. Tama talaga yun. Swak na swak. Mismo. Diba? Mismo. 48 billion pa ako. Kaya wala iyan sa batas because yan ang maaaring mangyari. Laws do not exist just because may isang grupong congressman at senador sinabi, uy, etong batas, pinagdedebatihan yan, tinitignan yung consequences, matagal na proseso yan. Kaya yung mga mainipin sa batas, matagal po talaga because when you pass a law, napakahirap pong bawiin yan, you look at all possible consequences of every provision. Yan po ang objection namin. Now, yung sinasabi nilang MOA, na magbabayad ka ng certain amount, na immune ka na. That is even a contract that is void because it is contrary to public policy. Hindi po public policy na you return part of the stolen assets that you have and you retain part of it. Wala pong ganun. That is contrary to public policy. Nakita niyo yung paliwanag ni Ang ganda nung paliwanag na yun, Imaginein mo nga naman, nagnakaw ka, bilyon-bilyon. Tapos pinasoli lang sa'yo yung certain amount of money. Absuelto ka na. Paano mo mapipigilan na magkaroon ng lagayan dyan between the officials? Especially, nandyan yan mismo nasa batas na hindi pwedeng ganun. Wala sa batas yung restitution na yun. Baka prostitute meron. Yung mga na prostitute. Diba? Ano ibig lang sabihin nun, mga kababayan? Kita ninyo? Ginamit nila si Bernardo. Ito, napakalinaw ito, mga kababayan. Ginamit nila si Bernardo as a weapon of ombudsman, DOJ, o kung sino man siya. Alam natin kung sino yun, di ba? Ginamit para, palit-palitan mo yung ituro mo itong mga senators na hindi papayag sa maitim na plano namin ng Bongbong Marcos. Ganun ba nangyari, Secretary Ombudsman Rimulya? O, di ba? Ganun ba nangyari? Kasi tila ganun ang nangyari. Para bagang, para matupad yung plano ninyo. Ewan ko kung plano kay CONAS
or di kaya hindi maituro si Marcos bilang mastermind, kung yan ang script ninyo, magagawa lang nyo yan pag nabawasan na ng bawasan ang mga nasa majority ngayon o yung mga naghahanap talaga ng katotohanan. At maglalagay uli kayo ng tutang Senate President. Alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang nabulag na ng mga pinklawan. Sobrang nabulag na ng mga ang pinklawan, pati yung mga makakaliwa. To the point, kinakampihan nila yung tuta ni Marcos sa Senado. At inaaway nila yung naghahanap talaga ng katotohanan. Ang nasa isip nila because of the impeachment, gago, tanga, bobo. Hindi tungkol sa impeachment yan, bobo pala kayo. Kahit hindi magkaroon ng change of leadership, boboto yan ng nasa sarili nilang desisyon. It has nothing to do with the leadership. Mga bobo, tanga, bobo. Parang si ano, no? Yung ano na disbar. Bobo, tanga, bobo. Oh, nginginig pa yun eh. Bobo, tanga. Alam mo dati, sumasama pa yan sa mga Duterte na mga event. Hindi ko na kinakausap yan. Alam ko may tama yan eh. Totoo, alam ko may tama yan. Yung pag ginig ka pa lang, alam mong ano na may something to. Oh. Sino-sino ba yung mga nanginginig? Ano sakit niyan? Hindi pala sakit. Ano bisyo niyan? Yung mga nanginginig-ginig. Alam na eh. Diba? Ito pa, ito. Ganda to. Lalong uminit yung summer nung nandito kayo. Yun, mismo. One cent for... Hoy, bilisan nyo mga media! Bobo, tagal-tagal. Joke lang. Sir, yung kay Senator Bato na ongoing ang ethics committee. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, wag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. Grabe, no? Secret warrant. Hayop. Parang sa mga sci-fi movie ko lang napapanood to eh. Yung mga, alam mo yung pangalan nun, Judge Dredd, parang ganun. Secret warrant. Wala na, bahala na si Batman, ganun. O ito, may secret warrant to. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas.
Pero yung sasabihin pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya. So the Diba? threat is the arrest, Senator. Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganon, di ba? Oh. So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Di ba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho, magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break, di ba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman, consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work. Di ba? So kung may hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that, but that doesn't mean we're not working. Ganon din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memos sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang arestuin, bigla siyang isakay sa eroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya. So walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na? Kung ganun, edi para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. 'Di ba? Dapat yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitignan natin yung may threat? Nagigets nyo? Condescending yung tanong eh. Di ba, ng media. So, dahil sinasabi mo, nagtatrabaho naman pala si Bato through his staff. So, wag na natin i-dissolve yung opisina niya. So, gastos yan sa taong bayan. Mga style ng mga condescending, no? Buti na lang matalino si Cayetano eh. Hindi, ano ba sabi niya? Simple. So, itititret na lang kami lahat para hindi kami pumasok. So, pag tinret kami lahat at hindi kami pumasok, i-dissolve na lahat ng opisina namin. Galing mo, Brad. Iba ka talaga. Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. O, hindi siya ma-assure ng ganun eh. So again, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok. Pero Yun. live yung threat sa kanya. Totoo yan. Yung partial, other issue, yung partial committee report sa Senado, yung sa Blue Ribbon regarding the flood control, as of now, Sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment po nila. Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay ang opportunity dito is yung hindi lang one time big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start sinasabi natin hindi lahat yang ghost. Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start sinasabing may mastermind pero tinatagpi-tagpi. O ano nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture? Even sa Yun. pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations sa mga senador, makikita kung sinong sinungaling at hindi.
Ang difference lang, nung 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. Kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. Yun. So pag hindi pala na-invite yan, hindi pag na-invite pala yan, credible. Di ba? O, secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Di ba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Defensor, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Di ba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. Naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the reality is, di ba, bakit tayong nakapokus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat . In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos . Iniimbestiga mo, marami, hindi lang to marami pang yugto . Ayun. Kaya nga alam mo mga kababayan, ito po talaga ay tungkol dito sa flood control. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa... Sorry. Wag yan. Ito. Ganda ito. Yung bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong Maganda darating, itong Webes punto ba na to. yata yan? O Merkules. So, this coming week, Webes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga . Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisan na, no? Dati, si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan, no? So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyan wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So, ang nangyari ngayon ay mas mabigat. Nakuha ninyo, di ba? Noong una, compromise na na sige, we will si Senator Pia Cayetano Blue Ribbon so that hindi naman masyadong palaban sa inyo. Ano ginawa nila? Nagdrama-drama pa sila, yung minority. O, di ba? Sa madaling salita, nag-attitude pa. Ganun pala. O, sige, ito si Marcoleta sa inyo. ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin nyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules. Marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo nang mangyari yan. No? Because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro
new majority yung kanilang yung kanilang stand, no. Tikisa na ito eh. Kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na Except lang yung mga pinklawan. Tsaka yung mga teroristang makakaliwa. tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito. Yon. Very good talaga. Palakpakan. Imaginein mo yung 18 na yung dating security ni Zaldico mag-appear sa sa Senado. Ang ganda nun, Brad. Talagang panalo yun. Hindi kasi hinusgahan kaagad ni Lacson yun tsaka ni Soto na hindi daw credible. Hindi mo pa natatanong hindi na kaagad credible. Yun nga yung sinasabi ni ni Senator Cayetano eh. 'Di ba? Let the people judge for themselves. Padaanin natin sa cross-examination. Again, baka akala ninyo porket ang mag-chair dyan sa subcommittee na sinasabi, si Marcoleta, hindi na pwedeng gisahin ng iba. Hindi! Lahat ng senador pwedeng magtanong at may karapatan silang magtanong. Pero alam mo, feeling ko, wala magtatanong from the minority. Bakit? Siguradong huhusgahan sila ng taong bayan na sinisiraan lang itong mga security ni Zaldico at para pagtakpan kung sino talaga yung tunay na mastermind. Ay alam naman natin kung sino yun. Mahiya ka naman kung pagtatak. Kasi ganito yan Sa totoo lang, malalaman talaga ng tao kung sino ang nagsisinungaling pag kinross-examine. Alam mo, di ba sinabi ko nga sinabi ni pangalan nito? Ni Defensor. Nagkita-kita kami niyan. Yung mga soldiers na yan. Nagkita-kita kami sa DOJ. Bawal kasi magpicture doon sa loob. Nagkasama kami dahil sa mga kaso. Hindi lang po doon sa interview namin kasi ang dami pa nilang binanggit. So, pero kasama namin. Alam mo, nilapitan ko sila. Tapos, nung nakita nila kami, parang nagtaka na natuwa. Nagtaka bakit kami nandun. Pero natuwa dahil nandun kami. Dahil parang kasama. Tapos sinabi ko nga sa kanila sama-sama tayo dito. Hindi, walang biro to. Nilapitan ko sila kahit tahimik doon kasi formal doon Nandun yung mga piskal. Sabi ko, sama-sama tayo dito. Ipaglaban natin ng tama. Pero dito lang doon sa loob ko, sakaling ipasok kayo, huwag niyo kami sama. pero dito sa DOJ, sama-sama tayo. Biro lang. Hindi, sinabihan ko talaga sila yung mga sundalo na yun. Sabi ko, sama-sama tayo dito sa laban na to. Isiwalat natin kung sino talaga kung sino sa tingin ninyo talaga at sino na experience ninyo. Hindi lang sa tingin pala, na experience talagang nakasama ninyo during the bigayan ng maleta. Sama-sama. Hindi kami uurong mga banateros. Porket kinasuhan kami, hindi kami uurong. Hindi kami uurong. Kami pa. Ako, sa totoo lang, hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagtatapang-tapangan. Siyempre, takot din ako. Hindi naman pwedeng wala kang takot sa buhay mo. Kaya lang, mas takot ako sa Panginoon Sa totoo lang takot ako siyempre sa mga demanda, takot ako siyempre sa mga banta sa buhay ko, napakarami na. Pero mas takot ako sa Panginoon pag hindi ko isisiwalat ang katotohanan. Dahil, alam mo, sabi nga ng Panginoon do not be afraid doon sa mga nagkikil ng physical o yung body, but be afraid, di ba? Yung kayang ipatapong ka sa impyerno. Yun lang sa akin Lahat naman tayo mamamatay. Sa totoo lang. Sino dito hindi mamamatay? Baka nga yung katabi mo, bukas mamatay na yan habang nanonood dito. Biro lang Lahat tayo mamamatay. Ang tanong lang talaga sinunod mo ba ang utos ng Panginoon sa'yo? Sinunod mo ba ang purpose mo sa buhay? And I think, di ba kanina nag-usap tayo tungkol sa purpose?
And I found my purpose noong nagsimula ako mag-vlogging. It's because, kaya nga I'm trying my best. Yung sinasabi nila, wag magmura kasi nga, tama, sige, okay, makikinig ako sa taong bayan. Makikinig ako sa inyo. I'm trying my best, di ba? Pero ako, hindi ako titigil talaga pagsisiwalat ng katotohanan at magbibigay ng justice para sa taong bayan. Kasi alam ko marami sa inyo gustong magsalita pero natatakot o di kaya ayaw nyo maano yung privacy ninyo. I understand. Kaya nga, let me be the one. Sabi nga ni Jimmy Bondo, let me be the one. Parang si Janine Berdin lang, ha? Puyok-puyok pa. Let me be the... Hindi, magaling yun. Favorite ko yun. Yun yung bagong LSS sa akin yun. Brad, idol ko yun. Si Janine Berdin. Number 1 kong... alam mo yung araw-araw kong pinakikinggan? Memorize ko na yung kanyang... alam ko pa tono. Pakinggan ninyo ni Janine Berdin. Anyway, maraming salamat. Happy Sunday sa lahat ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ako po si Banat Bay.